Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Ako po si Papa Dudut. In-invite kayong lahat na sumama sa amin sa pamamagitan ng pagpindot ng notification bell at sa pagsusubscribe sa aking YouTube channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, gusto ko lamang pong ilahad ang kwento ng aking buhay na masalimuot. Bakit kaya ang buhay ay sobrang unfair? Kung sino pa yung tunay na nagmamahal ay siya pa yung laging iniiwan at niloloko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang JM Papa Dudut. Mula pagkabata pa lamang Papa Dudut ay parang ramdam ko sa sarili ko na walang nagmamahal sa akin. Ang papa ko ay lasenggo. At tuwing umuuwi galing sa inuman ay lagi niyang sinasaktan ang mama ko. Napagbubuhatan po niya ng kamay palagi si mama. At sa tuwing nakikita ko po ang mga ganong pangyayari Papa Dudut ay sobrang nasasaktan ako. Sana ako na lang yung saktan ni Papa. At huwag na lamang si mama. Yun ang palagi kong sinasambi tuwing sinasaktan po niya si mama. Wala akong magawa Papa Dudut at minsan nga Papa Dudut, mga kapatid ko ay nagsasawa na rin sila sa papa ko. Kasi laging nalalasing siya pagkagaling niya sa bukid. Tinatanong ko nga Papa Dudut kung bakit siya pa ang naging tatay namin. Habang nag-aaral ako sa elementarya, marami din ang nagkaka-crush sa akin kasi may itsura daw po ako. Maputi kasi ako Papa Dudut at mapungay ang aking mga mata. At laging nangungusap kapag tumititig sa iba. Kapag may mga okasyon sa school namin Papa Dudut ay lagi akong kasali noon sa mga dance competition. At nakikilahok din kami sa iba't ibang bayan at probinsya. Hindi ko maikakaila sa sarili ko Papa Dudut na yung lalaking kapartner ko ay naging crush ko siya. Magaling siya sa school Papa Dudut at guwapo rin siya. Marami akong classmate Papa Dudut na nagkaka-crush din sa akin pero isa lang yung nagustuhan ko sa kanila. Masaya ang elementary life ko Papa Dudut, walang sasaya pa. Sa tuwing summer Papa Dudut ay lumuluwas kami noon ng mama ko sa Maynila para magbakasyon. At doon ko po nakilala ang BFF ko na si Bonbon. Kababata ko siya at tuwing summer ay nagkikita kami. Sa Maynila kasi sila nakatira pero ang family house nila nasa bayan lang namin. Kung hindi ako nakakapunta ng Maynila noon ay siya ang lumuluwa sa probinsya para lamang magkita kami at makapagbakasyon. Masaya ako Papa Dudut kasi kahit magkalayo kami, andun pa rin yung kumustahan namin sa isa't isa. Kahit na bibihira lang kaming magkita. Noong high school na ako Papa Dudut ay nag-iba na ang takbo ng buhay ko. Maraming bagong kaibigan at bagong mukha na nakikilala. Pero yung mga classmate ko nung elementary ay iisa lang ang eskwelahan na pinasukan namin. Yung dalawa kong crush Papa Dudut noon ay may mga GF na sila. Marami namang nanligaw sa akin noon Papa Dudut pero parang wala lang kasi. Lagi kong iniisip yung BFF ko at baka sakaling ligawan niya ako at nangyari nga.
Nanligaw siya sa akin kasi matagal naman daw kaming magkakilala na at napamahal na raw siya sa akin. At ako din, Papa Dudut, napamahal na rin ako sa BFF ko. Kaya naging kami nga, Papa Dudut, at summer na noon ay nagkita kaming muli ng BFF ko at noon ay boyfriend ko na. Masaya kami, Papa Dudut, at sinusulit ang bakasyon na magkasama. Lagi ako nasa bahay nila noon at nanonood ng Power Rangers at Eat Bulaga. Yun ang lagi naming libangan, ang panonood ng TV o kakain sa labasan ng ihaw. Sobrang saya po, Papa Dudut, ng panahon na yon na kasama ko siya. Second year ng pasukan, yung pinsan ko na laging nangaasar sa akin ay lagi nagtatanong sa kaibigan ko noon na si Joy. Siya kasi ang BFF ko noong high school ako. At si Fards. Pinopormahan niya kasi si Joy at ang sabi ko, ikaw ang kumausap kasi ikaw naman ang manliligaw, ang sabi ko. Dahil torpe siya, Papa Dudut, na sabi ko nga sa kaibigan ko na si Joy na may crush ang pinsan ko sa kanya. Natawa na lamang siya, Papa Dudut, pero kalaunan ay naging sila din. Tuwing tanghalian habang kumakain kami sa loob ng room namin ay laging kasama ng pinsan ko yung kaibigan niya. Anak kasi siya ng teacher doon sa school namin at gwapo siya, magaling sumayaw at kumanta. Sa tuwing may mga program sa school ay lagi yung sumasayaw at marami ang nagkakagusto doon. Kahit nga yung pinakamaganda na babae sa campus namin ay crush siya. Ako pa kaya ang hindi mapapatingin din sa kanya. In short, Papa Dudut ay crush ng bayan kasi tuwing may tournament sa lahat ng school dito sa amin ay siya lagi ang sikat. Kasi nga po ay gwapo siya habang lagi namang silang kasama sa campus. Papa Dudut, naisip ko na may BF pala ako. Minsan tumatawag siya sa landline. Hindi pa kasi uso noon ang cellphone. Minsan nga ay bihira lang kami magkausap kasi mahal ang tawag noon. Habang lumilipas ang panahon, Papa Dudut, naging boyfriend ko na nga yung anak ng teacher namin. Habang may boyfriend din po ako sa Maynila. Napakasama ako, Papa Dudut, kasi dalawa ang boyfriend ko ng panahon na yon at napagsabay ko sila. Marami man ang magsasabi na malandi ako pero nagmahal lamang ako at tao lang din naman ako. Ang pangalan niya ay si Vin. Mabait naman siya kaso nga lang ay hindi ko maiwasang magselo sa mga babaeng nakakasama niya kasi mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Second ako noon, siya naman ay third year high school. At sa batch nila nandoon ang pinakamaganda sa campus namin. Kaya sabi ko sa sarili ko na kung lolokohin man niya ako ay bahala na. Pero napamahal din ako sa kanya, Papa Dudut, kahit na ganun siya. Kasi si Bonbon, malayo siya sa akin. Nakakasama ko lamang siya kapag summer para naghahanap ako ng tao na malapit sa akin noon. Mabait si Vin, lagi silang nagpupunta sa bahay kasama ng pinsan ko. Yun nga lang tuwing lasing si Papa ay laging sinasabi na huwag ka na munang mag-aasawa at kabata-bata mo pa. At lagi niya po akong pinagbabawalan na lumabas noon. Kahit sa mga kaibigan ko lang pero pag hindi siya lasing ay napakabait naman niya. Yun nga lang sobrang istrikto talaga niya. Basta summer magkasama kami ni Bonbon. Pero hindi na yung dating malambing at palakwento siya. Pero okay lang sa akin yun, Papa Dudut, basta umuwi pa rin siya pag summer at nagkikita kami. Si Vin naman, nakipaghiwalay ako sa kanya noon kasi nasasaktan ako at nagsiselos tuwing may nababalitaan akong may umaaligid sa kanya noon na babae. Nasaktan siya noon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na seryoso siya sa akin. Kasi sa dami ng babae na nagkakagusto sa kanya ay ako pa ang napili niyang ligawan noon. Umiyak pa nga siya at nakiusap ang tatay niya na balikan ko ang anak niya na noon ay advisor ko. Pero sabi ko, sir, sorry po pero nasasaktan po kasi ako kapag nakikita ko na marami siyang girls na kasama. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na siya pumapasok pa sa school. Lagi daw siyang absent at laging naglalasing. Papa Dudut, ng mga panahon na yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Babalikan ko ba siya?
o hahayaan kong sarili ko naman ang magdusa kahit nasasaktan ako kapag nakikita ko na may mga babae siyang nakakasama? Tuliro ako, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Lagi akong pinag-iinitan ng mga teacher namin nang walang kadahilanan. Pero alam ko, dahil yon sa anak niya. Patapos na ang school noon, Papa Dudut, at magsa-summer na at magkikita na kaming muli ng boyfriend kong si Bonbon. Pero hindi siya umuwi, Papa Dudut. Hindi rin kami nakapunta ng Maynila noong summer na yon, Papa Dudut, kasi kasagsagan ng anihan at maraming inaasikaso si Mama noon, kaya nakigapas na lang din ako. At nakikita ko pa rin yung crush ko kahit may GF na siya na classmate din namin noon. 4th year na ako noon, Papa Dudut, nasa kalagitnaan na ng taon. Tuwing pumapasok ako sa school namin, kasama kasi namin yung girl na pinakamaganda sa campus namin. Isang barangay lang kami. May kaya kasi ang buhay nila kaya hindi siya naaarawan o lumalabas ng bahay. Tricycle lang ang sinasakyan namin noon, Papa Dudut, at sa tuwing sinusundo namin yung girl na yon ay may isang lalaki din na mas matanda sa amin ng 2 years. Pero sa iba siya nag-aaral. Lagi ko siyang nakikita tuwing pasukan kasi lagi siyang naglalakad papalabas sa kanila at sa likuran ng tricycle lagi akong nakaupo. Palagi niya akong tinitingnan tuwing napapadaan siya sa amin. Kakilala pala siya ng pinsan ko. Hindi ko siya gaanong kakilala kasi hindi ako gaanong nakakalabas ng bahay. Pero ang barkada pala niya ay yung isa kong classmate noong elementary. Si Ache at yung kuya niya. End of school year ng 4th year na ako. Lumapit sa akin si Vin kahit tapos na siya noon sa high school. Pumunta lamang siya doon dahil gusto lang daw niyang iabot ang regalo niya sa akin. Kasama pa nga niya noon ang mama at papa niya at may mga picture pa kami noon. Para tuloy na guilty ako, Papa Dudut. Kahit wala na kami ay hindi pa rin siya nagbabago sa akin. Napakabait pa rin niya. Sabi niya noon baka ito na yung huling araw na magkikita kami kasi baka aalis ka na rin dito. Baka mag-aaral ka na sa Maynila sa susunod na pasukan. Mag-ingat ka lang lagi, ha? Yan ang binitawan niyang salita, Papa Dudut, at hinalikan niya ako bago siya tuluyang umalis. Napakasakit, Papa Dudut, na may nasaktan akong tao. Pasukan na noon, Papa Dudut, ng college at sa Maynila nga ako nag-aral. Tumira ako sa kapatid ko doon at kapitbahay lang namin sina Bonbon sa Maynila. Hindi ko siya nakikita noon, Papa Dudut, kasi hindi yon palalabas ng bahay. Taong bahay lang siya tulad ko. Nakita ko yung kapatid niya at ang sabi niya, andito ka pala, ate. Andyan ba ang kuya mo? Oo, ate, doon lang sa kwarto niya, laging nagkukulong. Alam ba niya na nandito ako sa Maynila na? Ang alam ko, oo ate, alam niya kaso hindi siya umiime kapag tinatanong namin siya. Gusto ko siyang puntahan sa kanila pero ayaw niyang lumabas, sabi ng kapatid niya. Alam ko naman, Papa Dudut, na may kasalanan ako sa kanya at deserve ko yon. Kahit na hindi niya ako kausapin. May tindahan kasi ang kapatid ko noon at doon sila bumibili. Lagi ko siyang sinusubaybayan sa may pintuan nila pero hindi talaga siya lumalabas at nagkataon na may landline sa bahay. Isang hapon, Sabado, walang pasok ay tumunog yung telepono at si ate ang nakasagot. Tanong ni ate, sino to? Pwede po ba si JM? Sigaw ni ate, JM, ikaw ang hinahanap. Wala naman akong alam na tatawag doon kasi bago pa lamang ako. Nag-hello ako at sino ito? Sumagot siya na si Bonto. Nakalimutan mo na yata, sabi niya. Hindi naman. Ikaw nga yung nakalimot kasi hindi ka lumalabas ng bahay, ang sabi ko. Nagtatampo kasi ako sa iyo, sabi niya. Nabalitaan ko na may boyfriend ka na raw doon sa inyo, sabi niya. Sino naman ang nagsabi sa iyo niyan? Ang sabi ko. Hindi na importante yon kung sinong nagsabi sa akin. Totoo ba? Ang sabi niya. Ang sagot ko lang ay sorry pero wala na kami. Minahal mo ba siya? Tanong niya.
Hindi ako sumagot pero ramdam ko na umiiyak siya sa kabilang linya at sa kanya binaba ang telepono. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Papa Dudut. Bumili ako ng CP noon, Papa Dudut, yung 3210 na Nokia. Yun ang ginagamit ko na pang text kapag nalalate ako ng uwi sa bahay. At alam ko rin na may cellphone si Bon kaya sinubukan kong i-text yun. Pero hindi talaga siya sumasagot. Hinayaan ko lang siya, Papa Dudut, na gano'n ang setup ng relasyon namin. Nagpatuloy pa rin ang pag-aaral kahit nahirap. Kumukuha siya noon ng architecture sa UP. Isang hapon nagkasabay kami sa jeep pero umiiwas pa rin siya. Pero nung buwaba na kami, hindi ko akalain na siya yung unang bumaba ay inalalayan niya ako. At doon ako nagtanong sa kanya. Bakit mo ako iniiwasan, ang sabi ko. Nasaktan kasi ako noon nung tinanong kita kung minahal mo yung lalaki na yon at hindi ka sumagot kaagad. Sobrang sakit noon. Yan ang mga binitawan niyang salita habang naglalakad kami papauwi at sakto na may madadaanan kaming 7-Eleven noon. Inaya ko siya para bumili para makapag-usap pa sana kami ng matagal. Doon ko sinabi ang lahat at sobrang nasaktan siya at humingi ako ng tawad sa kanya. Hanggang sa naging okay kaming muli. Days passed by, Papa Dudut, ay may natanggap akong text. Bagong number yon at hindi ako nag-reply. Pagkatapos ilang saglit lang ay tumawag siya. Ang sabi sa kabilang linya, "Hello Ate JM. Si May to, pwede bang tumuloy dyan sa inyo kasi wala akong matutuluyan?" Okay, sabi ko. "Bakit, ano bang nangyari sa inyo?" ang sabi ko. "Mamaya ko na lang ikikwento sa iyo," sabi niya. Sige. Nang dumating sila ay may kasama siyang lalaki. Sabi niya ay si Kuya MJ nga pala, kapatid siya ng tita ko. Pakilala niya. Oo, nakita ko siya noon, sagot ko naman. Tapos yun, nagkumustahan at nagkwentuhan. Natanong ko kung anong ginagawa ni Kuya MJ noon at ang sabi niya, nagre-review siya para sa board exam. Hanggang sa sinamahan namin si May na pumunta sa kinakasama niya noon. At mula noon, Papa Dudut, ay nag-text din sa akin si MJ. Nagpaparamdam siya na manligaw. Si Bon nga pala, pumunta siya sa Canada at doon siya nag-aral. Kasi kinuha siya ng tatay niya. Pero kami pa rin noon. Lagi nagtitext at tumatawag siya. Pero makalipas ang mga buwan ay madalang na lamang siyang mangumusta sa akin. Pero biglang hindi lang siya nagparamdam pareho sa akin. Summer noon, Papa Dudut, third year na ako noon sa college. Nagkita-kita kami ng mga classmate ko noong elementary kami. Nandun yung crush ko noon at si Ate Achi. Nanligaw din sila noon. Sinagot ko sila parehas at pinagsabay ko sila. Marami ang magagalit sa akin sa mga nagawa ko, Papa Dudut, pero hindi ko kasi alam nung time na yon kung sino ang pipiliin ko. Kaya naman silang dalawa ang sinagot ko. Sabi ko, total ay magkalayo naman tayo ulit, yun na lang ang nasa isipan ko ng panahon na yon. Pasukan na ulit noon ng 4th year. Si Ache lagi nag-text, lagi nangungumusta. Ganon din si Crush. Same break noon, nagbakasyon ako sa amin at nagbakasyon din si Achi noon. Pero si Crush hindi siya umuwi dahil nag-OOJT na siya noon sa bangko. Accountant kasi ang kinuha niya noon. Si Achi naman ay seaman din at si Achi ay kakilala pala niya si MJ dahil barkada siya ng kuya niya. Nakita ko kasi sila noon na bumibili sa tindahan pero hindi nila ako nakita. Noong time na yon, Papa Dudut, hapon at ilang araw na lang ay babalik na ako sa Maynila. Pumunta si Achi sa bahay. Nagtatanong kasi si Mama kung nanliligaw daw ba siya sa akin. Pero hindi ko sinabi na boyfriend ko siya, Papa Dudut. Nalaman ko na kamag-anak pala namin siya. Mabait si Achi, Papa Dudut, at wala akong masasabi sa kabaitan niya. Noong sinabi ko sa kanya yon na hindi ko siya maaaring maging boyfriend kasi nga ay magkamag-anak pala kami, ay umiyak siya. Umiyak siya, Papa Dudut, lumuhod siya sa harapan ko para magmakaawa na huwag ko daw siyang hiwalayan. Pero yun ang tama, Papa Dudut. Mahirap at hindi po pwede. Ang huling salita na binitawan niya ay mahal na mahal kita. Papakawalan kita dahil mahal kita at sana'y mahanap mo ang lalaki na tunay na magmamahal sa iyo tulad ng ginawa ko sa iyo.
Yan ang mga binitawan niyang salita, Papa Dudut, na humihikbi papalayo sa akin. Habang papalayo siya ay parang nadudurog ang puso ko. Nakasakit na naman ako ng damdamin ng ibang tao. At yun nga, Papa Dudut, umuwi siya at nalaman ko na nagtanong daw ang mga kaibigan at kapatid niya na bakit siya umiiyak. At yun nga, sinabi niya na nag-break na nga daw kami. At andun din pala si Kuya MJ ng oras na nagpakalasing daw si Hachi. Makalipas ng ilang araw, Papa Dudut, ay bumalik na ako ng Maynila at back to school na naman. Wala na talaga akong balita pa kay Bon, kahit yung crush ko. Makalipas ang ilang araw ay nag-text si Kuya MJ, parang gusto niyang manligaw at nagpaparamdam siya lagi. Pinuntahan niya ako sa school noon at lumabas kami at kumain. Doon siya nagtapat sa akin at sinagot ko naman siya. Mabait siya at maalaga siyang tao. Palaging nagtitext siya pag may time siya kasi nag-review daw siya noon. Masaya siyang kausap. Saglit lang ang relasyon namin noon kasi bigla din siyang hindi nagparamdam. Lumipas ang panahon at nakapag-asawa na ako at masaya naman ang pagsasama namin ng asawa ko. Nabalitaan ni Vin na kinasal na ako. Ganon din yung crush ko at pinuntahan pa nga niya ako sa bahay noon para kumustahin ako at ang biro nga niya, kung ako sana ang nakatuluyan mo, sana wala ka din sa atin, yun ang sabi niya. Isa na kasi siyang ganap na manager sa isang bangko sa Maynila at si Hachi naman ay may pamilya na rin. Dahil sa hirap ng buhay ay nagpasya po akong mag-ibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko, Papa Dudut. At kinuha ko rin ang asawa ko noon sa abroad pero makalipas ng ilang taon ay nagpasyang umuwi ng Pilipinas ang asawa ko. Pumayag naman ako. Makalipas ang isang taon ay nalaman ko na may babae ang asawa ko. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa ng panahon na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pinaalam sa kanila na alam ko na may kinakasama na ang asawa ko sa Pilipinas. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako ng nagtrabaho. Isang araw nagkita kami ng pinsan ko na nag-aya sa akin na may kakatagpuin daw siya na classmate niya. Hindi ko alam na si MJ pala yon. Nabigla ako, Papa Dudut, hindi ako umiime kasi wala akong masabi. Nagkwentuhan sila at nakikinig lamang ako hanggang sa mag-uwian na kami. May nag-friend request sa akin si MJ. Tinanggap ko naman at doon ako nagsimulang magtanong, Papa Dudut, sa kanya kung bakit bigla siyang hindi nagparamdam sa akin noon. Ang sabi niya ay na-hold up daw siya kaya ayun, nawalan siya ng contact sa akin. At doon na nga, Papa Dudut, nagsimula muli ang relasyon namin kahit alam kong bawal at kasalanan sa Diyos ang nagawa namin. Wala, Papa Dudut, na naig yung pagmamahal kesa yung sasabihin ng ibang tao. At hindi lang yan, Papa Dudut, bigla ring nagparamdam si Bon. Nabalitaan niya na hiwalay na kami ng asawa ko at hinihintay ko lang din yung annulment ko noon. Sabi niya ay willing daw siyang kunin ako sa Canada. Minsan napapatanong ako sa sarili ko kung kailan komplikado ang lahat ay doon naman nagpaparamdam sa akin ng mga taong matagal ko nang nakalimutan. At ngayon ay pareho na po kaming anal ni MJ. May pagpapatuloy na po namin yung pag-ibig na naudlot. At eto po, may bagong pamilya na kami ngayon. Hindi mo aakalain na pinagtagpo muli kami ng tadhana. Hanggang dito na lamang and God bless. JM. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.